Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Berlas ng Batch 3 at ang aking daily devotion. At ngayong araw pag-uusapan natin ay true worship o Jephthah at ating Bible verse mula sa Judges chapter 11. And Jephthah made a vow to the Lord, "If you give me the moneties into my hands, whatever comes out of the door of my house to meet me when I return to Triumph will be the Lord's." Ito ay ayon sa Judges chapter 11 verse 30 to 31. Sa Judges chapter 11 mga kapatid ay makilala natin si Jephthah, isang lalaking may mahirap na simula sa buhay. Siya ay anak ng isang patutot at dahil dito ay nabuhay siya ng kanyang mga kapatid. Lumaki siya na parang walang lugar sa sariling pamilya niya, pati sa komunidad. Pero nang dumating ang panahon na kailangan ng Israel ng leader laban sa mga Ammonites, bumalik sila kay Jephthah. Ang taong tinaboy noon ay siya ngayong kailangan. Pinapakita nito na ang mundo ay maaaring gamitin ng Diyos sa kanyang plano. Number 1, true worship is trusting God, not bargaining with Him. Bagong laban mga kapatid, gumawa si Jephthah ng isang panata sa Diyos. Nangako siya na kung bibigyan siya ng tagumpay, iaalay niya sa Diyos ang unang lalabas sa kanyang bahay. So una tingin ay parang isang matinding pagpapakita ng dedication. Pero ang problema ay ang motibo. Ang tunay na pagsamba ay hindi pakipag-negosasyon sa Diyos. Dito kung gagawin mo ito para sa akin, ay gagawin ko ito para sa iyo. Ang Diyos ay hindi kailangan suhulan o kumbinsahin para kumilos. Siya ay kumikilos dahil sa kanyang biyaya at layunin, hindi dahil sa mga bargain ng tao. Pangalawa, misunderstanding God can lead to tragic decisions. Panat ng Jephthah mga kapatid ay naging trahedya ng ang unang lumabas sa kanyang bahay ay ang kanyang sariling anak na babae. Ang moment nito ay isa sa pinakamabigat na bahagi ng aklat ng Judges. Pinapakita na ito kung gaano kalalim ang spiritual confusion ng Israel sa panahon yun. Marami sa mga kapakaligiran nito ng bansa ay nagsasagawa ng human sacrifice. Posibleng naapektuhan si Jephthah ng itong uri ng pag-iisip. Ito ay paalala na kapag mali ang pagkaunawa natin sa Diyos, kahit ang ating pagsamba ay maaaring mauwi sa maling desisyon. Pangatlo mga kapatid, God desires obedience more than the extreme promises. Ang tunay na pagsamba ay hindi nakikita sa mga matinding panata o dramatic na sakripisyo. Mas mahalaga sa Diyos ang puso na sumusunod at nagtitiwala sa Kanya araw-araw. Sa buong Biblia mga kapatid, malinaw na ang Diyos ay hindi natutuwa sa mga sakripisyong ginagawa dahil sa pressure o maling motibo. Ang gusto niya ay relasyon, hindi ritual, o hindi pagbabargain sa Kanya. Minsan sa mga kapatid, naging katulad tayo ni Jephthah na kapag may gusto tayong mangyari, sinasabi na sa Diyos na, Lord, kung ibibigay mo to, ay magbabago na ako. Lord, kung tutulungan mo ako, gagawin ko ito para sa iyo. Pero ang tunay na pagsamba ay hindi bargain. Ito ay pagtitiwala kahit hindi pa natin nakikita ang sagot. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng dramatic na promises. Ang hinahanap niya ay isang pusong handang sumunod, magtiwala at magmahal sa Kanya. Ang tunay na worship ay hindi isang deal. Ito ay isang buhay na binibigay ng Diyos araw-araw. Ito yung nagtatapos ang daily devotion. Maraming salamat sa panonood.